Isang magandang umaga po sa inyo. Yan, ngayon ay June 13, araw ng Huwebes. Tayo ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoong Diyos sa mga oras na ito. At ngayon po, ang mahalagang sinulid ng impluensya. Yan, napakahalaga po nito. Kasi mahalaga, sabi dito, mahalagang influence. Dito sa mga makalangit na dako, tayo po ay manalangin para po sa ating pagsimula. Mapagpalang Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng mahalagang impluensya. Amin dalangin, O Diyos, sa umaga na ito, ang aming pag-aaral. Tulungan niyo po kami na makita ang mga mahalagang influence na ito sa aming buhay, mai-apply namin ito, maitalaga namin ang aming mga sarili. O Diyos, salamat po sa kabutihan niyo po sa amin. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngayon po dito, sa Kawikaan 2:20, kaya't ang lakad ng mabubuting tao ang iyong lakaran at ang landas ng mga matuwid iyong pakaingatan. Yan po mga kapatid. So may kinalaman itong mahalagang sinulid ng impluensya doon sa ating pakikipagkaibigan sa maraming mga tao, doon sa pakikisama natin sa mga tao. Kamusta? Sino-sino ang mga taong sinasamahan natin? Nawa, yung mga taong sinasamahan natin ay makapagbigay sa atin ng mabuting impluensya na nagmumula sa Panginoong Diyos, di ba? O, ang landas ng mga matuwid ang iyong pakaingatan. Sabi dito sa mga makalangit na dako, karaniwang nangyayari sa mga samahan sa paaralan ay may mga nabubuong dalawang uri ng mga tao. Yaong naghahangad na gawin ang tama at yaong humihimok sa iba na pumasok sa kasamaan. So may dalawang uri lamang talaga sa paaralan, di ba? No, yung isang mabuting impluensya at masamang impluensya. Kaya sa mga kabataan, sa mga mag-aaral, pumunta kayo at makipagkaibigan dun sa mga tao, sa mga kaedad nyo rin, na alam nyo makapagbibigay sa inyo ng mabuting influence. At kapag medyo masamang influence ang ibibigay, lumayo kayo roon. Dahil walang mabuting ibibigay na impluensya kundi kalokohan, di ba? Sa pakikisalamuha sa mga pabaya at walang ingat, isang madaling bagay na tingnan ang mga bagay na kanilang ginagawa at mawawala ang lahat ng kahulugan ng pagiging isang tagasunod ni Jesus. Bantayan ang iyong sarili sa partikular na punto na ito. Saan natin babantayan ang ating mga sarili sa partikular na punto na ito? Doon sa pakikisalamuha sa mga pabaya at walang ingat. Dahil maiimpluwensyahan ka, no? Na hindi ka rin sumunod sa Panginoon dahil walang ingat pabaya di ba? So kung pabaya at walang ingat, bakit ka susunod sa kanila? Mabuti pang sa Panginoong Diyos tayo, no? Dahil sa Panginoon alam niya ang lahat na meron tayo mga kapatid. Alam niya kung papaano tayo magagabayan tungo sa mas mabuting impluwensya. Yan. Hindi tayo basta-basta makikisalamuha. Kung mangangaral, makikisalamuha kasi iba yung pangangaral yun Pero kung practical na buhay at hindi ka pa naman mangangaral, ikaw ay estudyante, piliin mo yung makapagbibigay sa iyo ng mabuting impluensya na mapapalapit sa Panginoon, hindi mapapalayo ka. Huwag maimpluwensyahan at maligaw ng mga taong may dahilan para malaman sa pamamagitan ng kanilang mga salita at kilos na hindi nakaugnay sa Diyos. Kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. So madaling makilala kung may mabuting impluensya, makukuha sa kanila. Makikita sa bunga. Pero at least, di ba, i-reverse naman natin. Kung sila ay hindi makapagbibigay sa iyo ng mabuting impluensya at ikaw naman ay dominant person, ikaw ang mag-influence, di ba? Ikaw ang magbigay ng influence. Baka naman kasi iwas ka ng iwas sa mga taong bad influence. Ikaw mismo bad influence ka rin sa kanila. Kaya naturingan kang mananampalataya. So kinakailangan magbigay ka rin ng mabuting influence sa kanila. Hindi yung ikaw yung magbibigay ng masamang influence sa mga tao. Yan, iwas ka ng iwas nga. No? Sabi dito, sinisikap ni Satanas na puspusin ng kanyang sariling espiritu ang bawat kaluluwang hindi konektado kay Jesucristo. Sa bawat kaluluwang tumatangging makiugnay kay Jesucristo, ay madadala sa pakikipag-ugnayan sa kaaway ni Kristo. So sabi dito mga kapatid, kapag hindi pala tayo nakikipag-ugnayan sa Panginoon, ay dadagitin tayo ng kaaway. Kaya yung walang pakikipag-ugnayan sa Panginoong Diyos,
bad influence yun. Kasi nga naman, di naman nakikipag-ugnayan sa Panginoong Diyos eh. Di ba? Kung nakikipag-ugnayan sa Panginoon, yun ay good influence. Pero kung hindi nakikiugnay, bad influence yun, mga kapatid. Lumayo tayo doon at dadakitin tayo sigurado ni Satanas papalayo sa ating tagapagligtas. May mga hibla ng impluensya na nagdadala sa paglabas mula sa mga kaluluwang ito upang tapusin at ilahin ang ibang kaluluwa sa pamamagitan ng impluensya ng tao hanggang sa sila ay mailagay sa ilalim ng pangangasiwa ni Satanas at ang kanilang mga paa ay maakay sa mga maling landas. Sabi po dito mga kapatid, hibla ng impluensya. Yan. Ibig sabihin yung influence hindi naman makapal eh. Hindi naman lubid eh. Kundi sinulid ng influence. Ibig sabihin sinulid, sapat na yun para ma-impluensyahan ka na para mapailalim ka kay Satan. Lalo na kang lubid yung gamit. Ibig sabihin ng sinulid hindi mo napapansin. Yun na nakita ko dito. Kasi pag lubid, mapapansin mo. Pero yung sinulid, hindi mo napapansin. Pero unti-unti ka na palang nai-impluensyahan. Kaya mag-iingat tayo dyan. Di ba? Sa sinasamahan natin. Maari maganda siya makipag-usap, maganda siya makitungo. Pero unti-unti ka palang nai-impluensyahan tungo sa maling impluensya at mapalayo sa Panginoong Diyos. Kaya nga sinulid ng impluensya. Hindi mo pansin, pero nadala ka na pala. Kaya mas maganda, magdala tayo ng lubid na mag-aakay din sa mga tao. No? Tayo yung mag-influence sa kanila. O kaya gamitin din natin yung sinulid ng impluensya para ang mga tao mapalapit sa Panginoon. Kaya nga may tinatawag tayo mga center of influence na ministry. Yun yung mga sinulid ng impluensya na sa unang pagkakataon, sa unang paraan, hindi agad makita ng mga tao na sila ay miniministrihan. Sila ay inaakay sa Panginoon. Mga center of influence, maybe yan yung gagawin na makipag-basketball ka muna sa kanila, no? Makilaro ka muna sa kanila, hanggang sa makilala kanila, na maging kaibigan kanila, hanggang sa madala mo sila sa Panginoon. Sinulid ng impluensya. Katulad ng ginagawa ng Totops Ministry. Ang kanilang ginagawa, nagbabasketball sila. Meron silang team na basketball team at sila ay nagpapaliga, sila ay sponsor. At the same time, kinakaibigan nila yung mga kabataan. No, ngayon meron sila naging kaibigan, anak ng coach dyan sa PBA. Nakasama nila ngayon, di pa Adventist pero nakakasimba. Yun ang sinulid na impluensya. Hindi alam noong coach na napapalapit na siya sa Panginoon. Napakagandang impluensya, hindi na siya lugi doon. Pero yun na nga, kung tayo ay sasama sa masamang tao at maling tao at bad influence, hindi mo papansin na na-impluensyahan ka na pala tungkol kay Satanas. No? Kaya mag-iingat tayo. Dapat ang nasa isip natin, ito bang sinasamahan ko, ito bang ginagawa ko, makapagpapalapit sa Panginoon. Kung hindi, iiwas ka na. Diba? Ang panganib na ito ay karaniwan sa lahat. Matutokso kang pumili ng iyong sariling paraan at gawin ang iyong sariling kalooban habang binabaliwala ang kalooban ng Diyos. Yan. Unti-unti mga kapatid. Ibig sabihin, normal pala na nangyayari. Pero sana bilang mananampalataya, makita natin agad yan. Hayaang walang maglalayo sa iyo mula sa gawain ng pagbuo ng karakter. Ngunit gawin mo ang iyong gawain para sa panahon, para sa walang hanggan. Mamuhay ng isang buhay na walang pagbabago. At ayusin mo ang iyong pagkatao ayon sa banal na huwaran. Yan. Ano daw po ang dapat natin gawin? Ayusin ang ating pagkatao ayon sa banal na huwaran. Yung ating karakter, i-align sa karakter ng Panginoon. Ayusin mo ang buhay mo. Ayusin natin ang buhay natin patungo sa ating pong Panginoong Diyos. Higit na mahalaga. Kung mamumuhay ka ng walang ingat at hindi magbabantay sa pananalangin, tiyak na mabibiktima ka ng kaaway at susuko ka sa mga pang-akit sa kasalanan. Sa gayon na ilalagay mo ang pundasyong bato, kahoy, dayami at pinaggapasan na susunugin sa huling dakilang araw. So sabi po dito, no, kung mamumuhay ka ng walang ingat at talagang ikaw ay magpapa-impluwensya sa mga pagkakasala, mga kapatid, ang sabi po dito, inihahanda mo lang ang sarili mo na maging panggatong sa apoy, sa dakilang araw. No? Magiging panggatong ka lang sa impyerno kapag pagka hindi natin inayos ang ating pamumuhay.
kapag hindi tayo nag-ingat at hindi natin napansin, no? May sinulid na pala ng impluwensya na tayo ay napalayo sa ating Panginoong Diyos. Bawat puso ay naantig o inilalapit kay Hesukristo. Habang kayo ay naging mga estudyante ng banal na kasulatan, kinukuha ng Espiritu ng Diyos sa mga bagay ng Diyos at ikinikintal ang mga ito sa kaluluwa. Kapag tayo nagbabasa ng Biblia, napapalapit tayo kay Jesus Christ. Ang banal na Espiritu ay iniinjikan tayo ng karakter ng ating Panginoong Diyos bawat araw kung tayo nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Pero kung hindi, mga kapatid, delikado yun. Kung hindi ka nag-worship, hindi ka man lang makapanalangin, hindi ka man lang makapagbasa ng Bible, ang nag-iimpluwensya sa'yo, hindi ang Panginoong Diyos, kundi ibang anghel ang nag-iimpluwensya sa'yo. Mahirap ang mag-impluwensya yung masamang anghel, di ba? Ang mga ginintuang sinulid na nagmumula sa mga kaluluwa noong ginawa ang Diyos, bilang kanilang lakas ay mag-uugnay sa mga hibla ng impluwensya sa ibang mga kaluluwa at ilalapit sila kay Kristo. Yun ang napakaganda. Yung pong banal na kasulatan na nagbigay sa atin ng impluwensya, yung ginawa natin ng Panginoong Diyos na siyang ating tagapagligtas ng ating pong mga buhay, kung mapapalakas natin ang ugnayan natin sa ating Panginoon, yung sinulid din naman, yung hibla ng ating impluwensya, makakaakay sa maraming mga tao paunti-unti. Yan, na hindi nila napapansin. Kaya mga kapatid, mahalaga yung center of influence o yung tinatawag na friendship evangelism, yung hibla ng impluwensya. Hindi nila pansin pero naakay na sila. Pero kapag talagang yung tinodo mo, yung talagang ikaw ay mangangaral ng hayagan, ibig sabihin ko talagang i-invite mo sila ng todo-todo na talagang lantaran, walang malaking tali ang ginamit mo na impluwensya, hindi agad sila madadali. Manipis na impluwensya, lubid. Di ba nga yung isda nakukuha pag binibingwit? Kasi nga hindi malaking lubid yung gamit kundi tansi lang Transparent pa, hindi pansin, hindi kita. O nahuhuli yung isda. Yung sinulid ng impluwensya, mga kapatid, maglalapit sa mga tao kay Kristo. Yan. Ito ang gawaing dapat gawin ng mga taong naglalagay sa pundasyon ng bato ng mahalagang materyales dahil nakikipagtulungan sila kay Kristo. Anong dapat natin gawin? Makipagtulungan sa ating Panginoon. Ito ang gawain na dapat natin gawin. Tayo yung mag-impluwensya patungo kay Jesus at huwag nawa tayong ma-impluwensyahan ng bundong ito. Kaya't ang lakad ng mabubuting tao ang iyong lakaran at ang landas ng mga matuwid ang iyong pakaingatan. Yan, no? Yung pong landas ng mabubuting tao. Nawa mga kapatid, no? Mabilang tayo sa mabubuting mga tao na susundan ng mga tao para lakaran nila, no? Nawa magkaroon tayo ng sinulid na impluwensya para maakay natin na maraming mga kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon Jesus. Pagpalain tayong lahat ng ating tagapagligtas at tayo ngayon ay mananalangin na sa pangunguna ni Brother Melvin Vilasano at as usual, ilagay po natin ang ating pong mga prayer request sa comment section. Pagpalain kayong lahat at mula dito sa Mountain View College ay sa inyo'y bumabati ng magandang umaga sa inyo pong lahat at patuloy tayong pagpalain ng ating tagapagligtas. Ibigay na po natin kay Brother Melvin ang pagkakataon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito na kami ay inyong binigyan ng panibagong buhay, pakalakasan at higit sa lahat binigyan nyo kami ng pangunawa ng oras para kami maghintay po sa inyo sa umaga na ito sa aming devotional. Salamat at patuloy nyo kaming sinamahan, pinaalalahanan na kami ay dapat na maging isang magandang impluwensya sa aming kapwa at kami ay pupili ng kasama na magiging magandang impluwensya din naman sa amin. Salamat po at patuloy nyo kami sinasamahan na pinapaunawa sa amin na kayo ay pinaka the best na impluwensya namin makakasama at patawad sa aming mga naging pagkukulang at pagkakasala sa umaga na ito. Patuloy namin sinasama sa panalangin na aming mga sarili na kami ay patuloy ninyong samahan sa aming pang-araw-araw na pamuhay, na bigyan kami ng karunungan upang makita namin ang tama at mali, na kami makaiwas sa mga taong hindi magandang impluwensya,
upang sa ganun makaiwas din naman sa paghanda na panggatong sa gat-gatang apoy, kundi kami ay makapag-prepare na tunay na aming mga sarili ay maging handa papasok diyan sa pinto ng kalangitan. So, salamat po sa inyong pag-ibig. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin si Ate Revy. Paluwas sila ng Manila sa kanilang laboratory. Patuloy po silang samahan sa daan nila sa anumang kapahamakan. Ngayon din makauwi silang ligtas dito sa kanilang bahay. Ngayon din ang aming mga VBX team sa San Leonardo. Patuloy na pag-iingat ang aming dalangin sa bawat isa, bagkus ang panahon ay mainit sa tanghali, sa umaga ay medyo malamig, at kami ay nasisipon, ngunit kami ay patuloy na maglilingkod po sa inyo sa abot ng aming kakayahan. At patuloy namin sinasama sa panalangin ay iba pang mga prayer request ng kapatiran na si Sister Emelinda Makalalag at ang kanyang buong pamilya. Inyo po silang samahan sa kanilang pang araw-araw na pamumuhay. Ipagkaloob po sa kanilang mga pangailangan, pinansyal at higit sa lahat, kalusugan, at lalong higit sa lahat, kalusugan pang espiritual na nagmumula po sa inyo. Patuloy niyo pong silang hipuin na inyo pong mga kamay na makita nila ang inyong kabutihan, at patuloy silang magtiwala sa inyo. Ganyan din ang kanilang Bible studies ng kanyang mag-asawa. Sila nawa ay maging liwanag sa kanilang nasasakupan sa kanilang buong pamilya. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin iba pang mga prayer request ng kapatiran, ng mga may sakit, fast healing and recovery, kay Sister Cristina Palyarca, gayon din kay Ma'am Lovejoy Diwa, kay Jesimiel Duque, kay Sister Lilia Mesias Umanya, kay Sister Lorna Cabiedes Cordoba, kay Nanay Juning, kay Tatay Alpindo. Gayon din patuloy kasama namin si Brother Ambet Ramos, si Baby Josiah, si Sister Rodesia Cordoba Tomas, Elria Lopez, si Divina Rodrigueza, si Bayan Ingrid Makinana, si Clorilyn Abesilia, si Ana Rosbel Tolentino Hermino. At sa pagpapatuloy, nais namin patuloy na isama sa panalangin ang mga Bible students, ang kayo din ang mga bagong binyagan, ay patuloy namin sinasama sa panalangin maging matatag sa kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Gayon din ang San Leonardo Church, Kawayan Butong Church, at ang iba pang mga churches dito sa aming nasasakupan. Dalangin din namin ang good health sa family ng bawat isa na nakikinig ngayon. Gayon din yung tatay na Sister Joy Valencia, kalakasan, kalusugan sa araw-araw na kanyang pamumuhay ay aming dalangin. Patuloy na nawa siya ay madali niya na makasama ang kanyang pamilya at makita niya ang liwanag na nagmumula po sa inyo. Patuloy din namin sinasama sa panalangin na iba pang mga prayer request ng kapatiran. Si Sister Ana Manuel na nasa banig ng karamdaman, si Christopher Omali Cuderes, si Ate G. Tenyo Reyes, si Sister Estrella Gargasin, kalakasan din at kalusugan kina Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Kuya Jerry Bourbon, kay Ma'am Sheila Casamurin, kay Sister Elica Eres Santos Rivera, kay Sister Tina Santos, kay Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, kay Ding Bautista, Pining Eugenio Javier, kay John Paul Cheng, kay Jinjin, kay Sister Percy, kay Sister Risa Enriquez, kay Sister Amy Kilantang, kay Ate Grace Samano, kay Ate Esther Lopez, kay din si Brother Benjamin, si Marilita, si Pichi, si Renato Santos, at ang pamilya ni Romnick, Olivia, Veronica, at Rebecca Francisco. At sa huli, patuloy naming sinasama sa panalangin ng kalusugan at kagalingan sa mga kapatiran namin na sumusunod. Sina Precious Cabasog, Precious Yorquina, si RFC, Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, si Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. O dakilang Diyos, kayo po nakakaalam ng aming status ng kalagayan ng kalusugan sa mga sandali na ito. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng bawat isa. Kasama na rin ang iba pa namin mga mahal sa buhay na hindi namin naisama sa prayer ngayong umaga. Patuloy niyo po kami hipuin na niyo mapagpagaling na kamay. Gayon din ako sa aking lagnat na nararanasan sa araw na ito. Bigyan niyo po ako sapat na kapahingan at lakas na makabalik ako sa aming mga gawain. Gayon din patuloy na pagpapasalamat ang aming pinahatid sa inyo sa walang sawa niyo pong pagdinig sa aming mga panalangin. Nawa patuloy na ang mahalagang sinulid na impluensya namin ay aming maipakita sa aming kapwa at makita namin ang patuloy ninyong kabutihan sa amin at maging kayong tunay na aming impluensya sa aming araw-araw na pamumuhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan na Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen.